Okay, so welcome po muli dito sa Bible Study for Busy People. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa The Truth Will Set You Free Ministry. Tayo po ay part 2 ngayon ng ating pag-aaral na God's Charts Identified. At tayo po muna ay manalangin mga kapatid, mga kaibigan. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na muli kami makapag-aral ng mga salita. Tulungan niyo po kami na ito'y aming maunawaan sa tulong ng Banal Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so napag-aralan po natin noong nakaraan mga kaibigan dito sa ating pag-aaral na binanggit ng Banal na Kasulatan ang mga katangian ng iglesia sa huling panahon, ang tunay na iglesia. Napakarami mga iglesia ngayon, subalit in-identify po ng Biblia para hindi tayo maligaw kung alin ang tunay. At sa pag-aaral natin ng Banal na Kasulatan nakaraan sa part 1, nalaman po natin na nagpasimula ang bayan ng Diyos kay Abraham at ang katangian ni Abraham ay masunurin sa utos ng Panginoon. At ang mga Israelita naman, ang kanilang katangian kaya sila'y pinili ng Panginoon sapagkat sila po ay tumutupad ng utos ng Panginoon. At sa panahon naman ng Panginoong Hesus, ang palatandaan ng kanyang mga alagad, ang sabi niya po, ako inyong iibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So ngayon po, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ay ating sa part 2, pag-aaralan natin ang iba pang mga talata na binabanggit ng Banal na Kasulatan na may kinalaman sa mga palatandaan ng iglesia sa huling panahon. So, ang isang katanungan na nais nating pansinin ngayon, sabi, anong panahon, what period ang paglitaw ng iglesia o yung panahon na kanyang binabalita o in-announce, sabi sa ngayon sa hula sa Revelation 14:7. And sabi dito, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magkisamba kayo sa Diyos na gumawa ng langit, ng lupa at ng mga dagat. So, nangahulugan mga kaibigan na itong iglesia ng Panginoon sa huling panahon ay hinula ng aklat na Apokalipsis na magdadala ng pabalita at ang kanilang pabalita na dadalhin ay dumating ang paghatol. The judgment is come. Yan, sa huling panahonan. Sang-ayon po sa binabanggit ng aklat ng Apokalipsis. Ano ba po ang sabi sa atin mga kaibigan? Sabi dito, sa liwanag ng pagdating ng tinatawag na end time message, mensahe sa huling panahon tungkol sa pagdating ng paghatol or the judgment hour, ano ang tatlong mga pabalita ng nadala ng iglesia ng Panginoon o gagawin ng iglesia sa huling panahon sa akin po sa Apocalypse 14:7. Sabi dito sa verse 7, at sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magkisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa at ng mga bukal ng tubig. So dito ay maliban sa i-announce o sasabihin ng iglesia sa huling panahon, ang panahon ng paghatol, pabalita ng judgment hour, ay meron ding tatlong mensahe tinatawag na three angels messages na kanilang ibibigay. Ano naman tong three angels messages, mga mensahe na ito ng anghel na dadalhin ng iglesia sa huling panahon? Ibig sabihin, kapag ka nagdadala ng ganitong mga pabalita na sinabi ng Banal na Kasulatan sa huling panahon, ito po yung tunay na iglesia. So, sabi dito sa Pahayag 14:7, una ay matakot sa Diyos. Pangalawa, magbagay kaluwalhatian sa Kanya. Ito po ay tatlo. Talakay muna natin itong dalawang sabi. Ang una ay
matakot sa Diyos. Ibig sabihin, ang pagkatakot na ito ay hindi po pagkatakot na dahilan siya ay mabagsik, makapangyarihan, nakakatakot na pag hindi ka sumunod, parusahan ka, pahirapan ka, o patayin ka. Hindi po ganun. Kundi yung pagkatakot na ito ay paggalang or pagsunod. Parang katulad sa kasabihan ng Pilipino na ang pagsunod sa magulang, tanda ng anak na magalang. So pag sinunod na natin ang Panginoon, meron tayong paggalang, meron tayong takot sa Kanya. Na ibig sabihin, sinusunod natin ang Kanyang utos. So ibig sabihin, ang Iglesia ng Diyos ay maliban sa pananampalataya, ituturo din ang pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi katulad ng iba, ginagamit ang pananampalataya sa Panginoon, ginagamit ang Biblia, ginagamit ang pangalan ng Diyos, pero hindi itinuturo ang pagsunod sa utos ng Diyos. In which, doon sa langit, si Satan kaya nahulog dahil hindi niya itinuturo ang pagsunod sa utos ng Diyos. At yung aral ni Satan na hindi dapat sundin ang utos ng Diyos, nakapasok sa Kristyanismo. Pero, ang magandang balita, ang tunay na iglesia ng Diyos, dinadala niya ang tamang pabalita na sa kabila ng panampalataya, bunga ng panampalataya ay sumusunod sa utos ng Diyos. Pangalawa ay magbigay kaluwalhatian sa Kanya, give glory to Him. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na ating ginagawa, maging kumakain, uminom, anuman, ating ginagawa ay gagawin natin sa pagbigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay mensahe tungkol sa pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon tungkol sa physical or sa kalusugan. Pangatlo na dadali na pabalita ng Iglesia ng Diyos sa huling panahon ay pagsamba sa gumawa ng langit at lupa. So ibig sabihin, ang mga tao ngayon, sinasamba nila mga rebulto, ibang mga bagay, pero ang tunay na Iglesia, ang sinasamba niya ay Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kita niyo po, nakapasok po ang aral ng Kristyanismo, ang maling aral sa Kristyanismo, sabi natin paganismo na aral o aral ng kaaway doon pa sa langit, kung saan sa halip ng Diyos ang sinasamba, iba ang sinasamba. Marami po ngayon ginagamit ang pangalan ng Diyos, Kristyanismo ang pangalan, Biblia, ganun din, pero sumasamba po sa rebulto. Pero ang sabi dito, ang dapat sambahin, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Bilang palatandaan na siya po ang gumawa ng langit at lupa, ang pagsamba ay may kinalaman din sa tamang araw ng pagsamba. Ito po yung araw ng Sabat. Ayon dyan sa mga talata, Revelation 4:11, Exodus chapter 2, 8 to 11, bahagi po ng utusan ng Diyos ang pagsamba sa araw ng Sabat. Ano po ang mahalagang pabalita na dinadala or ina-announce ng huling iglesia sa huling panahon? Revelation 14:8 ang sabi diyan. Ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom ng lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. So dito po, ibig sabihin naguho, bumagsak ang Babylonia. Ito po ay hindi literal na Babylonia noong unang panahon, kundi inihahambing ang huling iglesia sa huling panahon. Ang Christianity ay parang Babylonia na bumagsak dahil nagpainom sa lahat ng mga bansa ng kagalitan ng kanyang pakikiapid or ng alak. Literally, pag uminom ka ng alak, lasing ka, hindi mo na alam ang tama at mali. So marami ang Kristiyano, hindi na nila alam ang tama at mali sapagkat maliban sa Biblia, hinaluan ng unbiblical teaching or mga paganismo na aral ang kanilang dinadala sa tao. Kaya ang tao hindi na nila alam kung tama o mali ang kanilang pagsamba. Kaya ang pabalita po ng tunay na iglesia ay sasabihin naguho ang buong Kristyanismo. No? Dahil wala na po, umaalis na sa Biblia. May mga aral na, ibig sabihin ng alak dito, spiritually ay mga unbiblical na aral, wala sa banal na kasulatan. Yun po ang ibig sabihin. Kaya bumagsak na. So ibig sabihin, ang ating hanapin ay mga iglesia ng Diyos sa huling panahon na talagang patuloy na Bible ang pinagbabatayan ng kanilang mga aral. At ano pa ang sabi rito, ano pa ang mensahe na pinakababala na hindi natin dapat sambahin, isang pagsamba.
Ang hula dito sa Revelation 14 verse 9, ang ibang mga anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila nagsasabi ng malakas na tinig, kung sino man sa ang sumamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tumanggap ng kanyang tanda o sa kanyang kamay, no, ay iinom din ng alak ng kagalitan ng Panginoon. So ibig sabihin, ang iglesia sa huling panahon ay nagbibigay ng babala na wag nating tanggapin ang pagsamba sa hayop o maling paraan ng pagsamba. Ang dapat nating sambahin, ano po sabi kanina sa naunang talata, ang gumawa ng langit at ang lupa. Hindi natin dapat sambahin ang hayop. Pero sa huling panahon, lahat ng tao ay pasasambahin sa hayop, pero ang tunay na iglesia, nagdadala ng pabalita na huwag niyong tanggapin ang pagsamba sa hayop. Ibig sabihin, huwag niyong sambahin ang hayop. Yan po mga kapatid. So titingnan natin sa internet, sa Bible, tingnan natin sa mga sulat na mga libro, mga magazine, sa newspaper, sa radyo, sa internet, ano ang mga pabalita na dala? May pabalita po ba na sang-ayon sa Revelation ay huwag niyong tanggapin ang tatak ng hayop? Kapag walang pabalita na gano'n, hindi po yung tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia, nagdadala ng mga pabalitang ito ng tatlong anghel. Ano naman ang dapat gawin para po makaiwas tayo na hindi tayo makasamba sa hayop? Ang sabi sa Apocalypse 14:12, ang sabi sa atin ay narito ang pagtatiyaga ng mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. So ibig sabihin, para hindi po tayo makatanggap ng utos ng pagtanggap sa hayop, dapat ang ating sundin ay utos ng Diyos. Tayo na may mga pananampalataya ay dapat tumutupad ng utos ng Diyos. Although sa huling panahon, marami po ang nagbigay ng diin or emphasis sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, pero marami po ang nanampalataya na hindi tumutupad ng utos. Pero sa kabila ng marami ngayon ang nanampalatayang hindi tumutupad ng utos, ay mayroon pong grupo ng mananampalataya sa huling panahon, dala ang tamang pananampalataya, dala ang salita ng Diyos, ang Biblia, at ang palatandaan may pananampalataya na tumutupad ng utos ng Diyos. Kasi po, iba po yung walang pananampalataya at saka may pananampalataya. Dito ang pinag-uusapan, may pananampalataya pero yung isa nanampalatayang hindi sumusunod sa utos ng Diyos, isa naman may pananampalatayang tumutupad sa utos ng Diyos. Ito po yung tunay na may pananampalataya. Ito po yung tunay iglesia na dapat nating hanapin at tayo ay dapat dito maging kaanib. Sapagkat ngayon ay hindi na po dinadala ang utos ng Diyos sa mga nananampalataya, katulad ng nandoon sa langit si Satan, ipinagbabawal ni Satan sa mga anghel na sundin ang utos ng Diyos, ang sinusunod nila ay ang utos ni Satan. Ganon din sa huling panahon. Marami na po ang mga iglesia, mga ginagamit ang pangalan ng Diyos, pangalan ng Panginoong Hesus, ginagamit ang Biblia, may pananampalataya, pero hindi tumutupad ng utos ng Diyos. Pero sa huling panahon, sa kabila ng marami ang ganitong paniniwala, mayroon pa ring tamang paniniwala na siyang magdadala ng utos ng Panginoon sa huling kapanahunan. Sa ngayon po sa aklat ng Apocalypse Revelation, ano po ang mga mensahe tungkol ng tunay na iglesia tungkol sa kamatayan. Apocalypse 14:10 ang sabi, narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. O sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat sa kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So ibig sabihin, ang tunay na iglesia nagtuturo na ang kamatayan ay parang nagpapahinga. Parang ikaw ay tulog, wala kang alam, naghihintay ka sa pagdating ng Panginoon. Ganun ang ibig sabihin. Samantalang ang paganismo nagtuturo na kapag ang tao ay namamatay, hindi ka nagpapahinga, kundi katawan lang namatay, napunta ka sa langit, pag mabuti ka. So pagdating ng second coming, ang aral po na ang tao pag namatay, napunta sa langit, ay kontra sa aral na
second coming. Dahil sa second coming, darating ang Panginoon sa ayon sa ating pag-aaral. Panoorin niyo po yung ating paksa tungkol sa ikalawang pagdating, second coming. Itinuturo doon na pagdating ng Panginoon, yung mga namatay ay bubuhayin at dadalhin sa langit. Paanong dadalhin sa langit kapag tinuro po ng paganismo na pag namatay ay nasa langit na? Yan po ay paganismong turo na nakapasok sa Kristyanismo. Kaya napakahalaga po na tayo ay mag-aral ng Biblia at alamin natin ang tunay na aral ng Biblia na walang halong aral ng paganismo kundi talagang purong salita ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So yan ang sabi sa atin sa John chapter 14 verse 6, ang patay parang natutulog lang. Sa Thessalonians ay bubuhayin sa pagdating ng Panginoon. Parang nagpahinga lang, ano? Yan po ang tamang aral na dala ng banal ng tunay na iglesia sa huling panahon. So atin pong i-summarize, mga kaibigan. Ano po ang katangian sangayon sa Biblia ng tunay na iglesia? Hindi po, ang katangian ay hindi maganda ang church, hindi po sa pangalan, kundi ang katangian una ay nagdadala po ng walang hanggang pabalita. Ibig sabihin ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesus lang. Pangalawa, ito po ay nagtuturo na dumating na ang panahon ng paghatol at na sa nagsasabi ang Panginoong Hesus malapit nang dumating. Pangatlo, ano po ang katangian ng tunay na iglesia? Ito ay nag-aakay sa mga tao na sumunod. No, yung mga taong nanampalataya. Ibig sabihin, ito ay nagtuturo na ang kaligtasan sa pamagitan ng biyaya lang at tayo ay manampalataya at maliligtas tayo ng walang pagsunod sa utos. Pero ngayong tayo nanampalataya na, kinakailangan magpakita tayo ng tunay na panampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. So dalawa po ang nanampalataya. May pananampalatayang walang pagsunod sa utos ng sabi po ng Biblia, Santiago 2 verse 10, ang panampalatayan sa Galacia, ang panampalataya na walang gawa ay patay. Yan po ang sabi sa Santiago chapter 2 verse 10. At ito ay nagtuturo na magbigay po ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamagitan ng ano man ang kinakain, umiinom. So ito pong ang iglesyang ito nagtuturo na hindi tayo dapat kumain na nakasira sa katawan, mga inuming nakakasira sa katawan, mga drugs, lahat po yan, alcohol, pinagbabawal. Ano pa po ang sabi? Nagpapaliwanag din po ito na ang dapat na sambahin natin ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa at siya ay nagpahinga ng 7 araw, araw ng Sabat, at sambahin din natin siya sa araw ng Sabat. Ano pa? Ito din ay umaakay na mga babae at lalaki ay umalis sa tinatawag na religious confusion. Ang religious confusion po yung Babylonia, nahulog, ibig sabihin ang Christianity, wala na sa Biblia, kaya lumabas tayo sa mga maling aral, magbalik tayo sa banal na kasulatan. Ano pa po? Ang tunay na iglesia ay nagbibigay din ng babala na hindi natin dapat tanggapin ang tatak ng hayop o ang pagsamba sa hayop. Ito rin ay nagtuturo na ang kamatayan ay pahinga at ito'y naghihintay sa pagkabuhay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So, nawa po mga kaibigan, tayo ay nalaman natin ang tunay palatanda ng tunay na iglesia at magkaroon tayo ng pagnanasa na tayo po ay maging kabilang ng tunay na iglesia ng Panginoon sa huling kapanahunan. Tayo ay mailagay sa tama at maging kasangkapan tayo ng Panginoon na ibahagi natin ng pabalita sa ibang mga tao na malagay sa tamang panampalataya. Sapagkat ang isang tao ay maging very, very sincere but very wrong. Maaring isang tao ay deboto. No? Ang sabi yung sumasama sa pagdala ng mga rebulto na wala sa Bible, ang rebultong aral ay 6 million sa Manila. Sila po ay devote, isang very sincere but very wrong. Kaya po mayroong pangaral sa internet, sa radyo, sa TV, iba't ibang paraan para po ang mga tao na sincere ay maitama ang kanilang panampalataya. Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa pagkataon na kami ay makapag-aral muli ng inyong mga salita. Pagpalain po ang aming mga kaibigan sa kanilang patuloy na paghahanap, pagtutuklas ng banal na kasulatan. Mapatnubayan po sila ng tamang aral sa Biblia at tanggapin nila ang katotohanan at
maranasan nila ang tunay na kaligtasan, di lamang panampalataya sa lupang ito, kundi panampalatayang mag-aakay hanggang sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So muli po namin kayong inaanyahan mga kaibigan na patnubayan niyo po, subaybayan ang mga aral dito sa The Truth Will Set You Free Ministry, Bible Study for Busy People.